Kapayapaan po ang sumainyo, mga mahal naming mga taga-subaybay. Lagi po kaming nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa inyong patuloy na pakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na nagbubuhat lamang sa mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng programang Ang Kabanal-Banalan. Makakapiling po natin sa mga pagkakataong ito ang pangunahing kasangkapang tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon, ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po ang sumainyo, kapatid na Ebiasap. At kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa pagkakataon pong ito, mga mahal naming mga taga-subaybay, atin pong tatalakayin ng isa pong lalong mahalagang paksa na kailangan pong mapag-unawa ng marami. Sa panahong ito na punong-puno ng kaabalahan, hindi po nawawala sa isang magulang ang lagi na ay magpaalaala para sa kanyang minamahal na mga anak, sa kanyang mahal sa buhay, na mag-ingat sa bawat paglakad nila, pagpunta nila sa iba't ibang mga lugar o ano man ang kanilang gagawin. Hindi nawawala ang mga paalaalang mag-iingat ka. Sa pagkakataon pong ito, merong higit sa lahat na dakila ang kanyang pagmamahal para sa atin. At yon ang ating pong Panginoong Diyos na nagpapaalaala sa atin na kailangan tayong mag-ingat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lalong mahalagang bagay na sa atin ay kanyang pinapag-iingat ay ang tungkol po sa atin pong mga kaluluwa. Ang paksa po na ating tatalakayin ngayon ay may pabagat na ingatan ng kaluluwa sa araw-araw. Gaano nga ba kahalaga ang kaluluwa? At ayon sa ating Panginoong Kristo Jesus, papaano binigyang diin ng Panginoong Kristo Jesus ang tungkol sa kahalagahan nito, kapatid na Neraya? Napakahalaga po sa paningin ng ating Panginoong Kristo Jesus ang kaluluwa at batay po sa kanyang paghahambing tungkol sa mga bagay na pinapahalagahan ng tao sa mundo o sa sanglibutan, ay maunawa natin ang pagbibigay pahalaga ng Panginoon para sa ating kaluluwa. Mababasa po natin ang kanyang pahayag at pagpapaliwanag na nakasulat po sa Mateo, ang kapitulo ay 16, ang versikulo po ay 26. Pakibasa niyo po, kapatid na Ebiasap. Narito po ang sagot ng Biblia. Mateo 16:26. Ito ay sapagkat kung makamtan man ng isang tao ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa, ano ang pinakikinabangan niya? Ano ang maibibigay sa isang tao bilang katumbas ng kanyang kaluluwa? Sa talata pong binasa ay mauunawa natin, mga mahal naming taga-subaybay, ang isang uri ng pagpapaliwanag na sa pamamagitan ng tanong. Tinatawag po ito na tanong na nagpapaliwanag o rhetorical question. Ang nais ng Panginoon na dapat ay maintindihan natin sa isang paghahambing ay tinatalakay ng Panginoon sa talatang ito ang mga bagay na mahalaga sa sanglibutan o sa mundo, tulad ng iba't ibang uri ng kayamanan, ng ginto, mga pag-aari at mga bagay na pinapahalagahan ng tao sa lupa. Pero sabi ng Panginoon, kung makamtan man ng tao ang mga bagay na ito, kahit na ang kabuuan ng sanglibutan at ang mga bagay na mahalaga rito, kung itutumbas
sa kahalagahan ng kaluluwa ay ano anyang mapapakinabangan ng tao kung hahantong naman ang tao sa tinatawag na pagpapabaya o pagkapahamak ng kanyang kaluluwa. Ang ibig sabihin po, kapatid na Edyasap Opo. at mga mahal naming taga-subaybay, para sa ating Panginoon, higit na mas mahalaga pa ang ating mga kaluluwa kumpara sa mga bagay na narito sa mundo o sa bagay na kinikilalang mahalaga sa buong sanglibutan. Kapatid na Neraya, tungkol po sa pagpapahalaga, wala naman pong tao na nakaunawa halimbawa ng kahalagahan ng isang bagay. Talagang proven na po mga mahal naming mga tagapakinig, kapatid na Neraya, na talagang nag-exert talaga ng effort ang tao sa pagkaunawang importante yung bagay po na yun. Pero salamat po sa pagtuturo ng ating Panginoon. Niliwanag po niya, kapatid na Neraya, mga mahal naming mga taga-subaybay, na hindi matutumbasan ng anumang bagay ang kahalagahan ng kaluluwa. So kung nagagawa na po ng isang tao na pahalagahan ng isang bagay, ngayon pong nabigyang diin sa mga pag-aaral na ito at ng ating Panginoon, ang kahigitan na kahalagahan ng kaluluwa, mas makatitiyak po tayo, kapatid na Neraya, na makikita po ng mga tao, mas maiintindihan po ng ating mga mahal na tagapakinig na dito dapat pala siya lalong maglaan ng panahon at pansin. Opo. Kaya tinatalakay po ng Panginoon ang ganitong pagtingin o pananaw para hikayatin ng mga tao na magbigay din ng pagpapahalaga ukol sa kaluluwa na nung mga nagdaang pagtalakay ay ipinaliwanag po natin batay sa Biblia. Ito ang tunay nating pagkatao na kung paanong pinapahalagahan ito ng ating Panginoon ay dapat matuto rin tayong magpahalaga dito. Kaya batay sa paksa ay sinasabing marapat nga itong ingatan. Ayon po kay Apostol Pedro, kapatid na Neraya, paano nga ba tinitingnan ng Diyos ang kaluluwa ng bawat tao at gaano po ito kahalaga at ano ang kahigitan nito para sa ating pong mga katawan? Palibasa po ay si Apostol Pedro ang isa sa apostol na pinagpaunawaan ng Diyos ng kahalagahan ng kaluluwa. Kaya kinasangkapan siya upang ipaliwanag ito. At batay sa kanyang pagpapaliwanag ay sinabi niyang ito ang may malaking halaga sa paningin ng Panginoon. At ito po ay nasusulat sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 4. Muli po ay inyong pakibasa. Narito po ang sagot ng Biblia, unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 4. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Mga minamahal naming taga-subaybay, kangina po, batay sa pagtuturo at pangangaral ng ating Panginoon ay hinihikayat niya tayo na magpahalaga para sa kapakanan ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng paghahambing na higit pa itong mahalaga kaysa mga bagay ng pinapahalagahan dito sa mundo. Ayon naman kay Apostol Pedro, batay sa pagkaunawa na kanyang natutunan at ipinahayag sa kanya ng Panginoon na ipinaliwanag niya itong kaluluwa ay inihahambing niya dito sa pagkataong labas na kung saan ay nakita ng Apostol Pedro na karamihan po ng mga tao more on ang pinapahalagahan, ang iniingatan at inuuna ay ang kapakanan ng pagkataong labas. Pero sa kanyang pagtuturo kung paanong pinapahalagahan ito na bahagi ng ating pagkatao, iniingatan ito at ginagawa ang lahat ng mga bagay na makabubuti rito, yun anyang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan at espiritong maamo. Ang tinutukoy nga po dito ay ang kaluluwa. Ito anya ang may malaking halaga sa paningin ng Panginoon. Merong great value batay po sa timbangan ng pagpapahalaga ng ating Panginoon. Kumbaga po, kapatid na Edyasap, sa programang ito, natalakay na natin yung tatlong dakilang sangkap ng pagkatao, di po ba? Apo. Meron tayong katawan, merong espiritu, merong kaluluwa. So yung katawan, ito po yung pagkataong labas natin. Yung espiritu na siyang hininga ng buhay at yung kaluluwa, yun yung pagkatao natatago sa puso, yung inner personality natin. Kung titimbangin, lahat ito ay mahalaga. Apo. Kaya sinabing ingatan at pahalagahan. Pero sa pagpapahalaga ng ating Panginoon, sa tatlong ito,
ang may malaking halaga, ang pinakamahalaga ay ang ating kaluluwa batay sa Panginoon. Opo. Kung gayon po, kapatid na Neraya, ano po ba yung dahilan kung bakit po naging lalong mahalaga sa paningin ng Diyos ang atin pong mga kaluluwa? Kung ikukumpara po ang ating mga kaluluwa sa mga bagay na nilikha o nilalang ng Panginoon, kaya ito ang mas kanyang pinapahalagahan. Ang kaluluwa po lamang ang tanging nalulugod o pinapahalagahan ng mga kautusan ng Panginoon. Gaya ng pag-iral ng kaluluwa ni Apostol Pablo. Ano ang kanyang pahayag? Sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 22, inyo pong pakibasa, ang kanyang pagpapahayag bilang nagsasalita sa pag-iral ng pagiging kaluluwa. Darito po ang sagot ng Biblia, Roma 7:22. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos, ayon sa pagkataong loob. Yan po yung panahon na nagkaroon na ng pagbabago ang paraan ng pamumuhay ni Apostol Pablo. Dahil dati, alam naman po natin yung kanyang dating paraan ng pamumuhay. Mula sa pag-iral ng kagustuhan ng pagkataong labas o ukol sa laman, pinapahalagahan niya yung mga bagay na ukol sa panglaman. Subalit, nang siya'y tawagin ng Panginoon at kasama ng pagtawag ng Diyos sa kanya, pinagpaunawaan siya ng kanyang mga aral. Doon ay kanyang sinabi na, ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. So, ang tinutukoy niyang pagkataong loob dito ay ang kanyang kaluluwa. Sa pag-iral nito, ang kanyang kagalakan ay ang masunod o ang matupad ang mga kautusan ng Diyos. Kaya napakaraming mga bagay po na nilikha o nilalang ang Panginoon sa langit at sa lupa. Pero bukod tanging ang ating mga kaluluwa, kung ito'y ganap na iiral sa ating pagkatao, ito ang makadarama ng kagalakan o lubos na pagpapahalaga sa mga kautusan ng Diyos. Kaya naman ang Diyos ay gayon na lamang pinapahalagahan. Kasi po ang Diyos natin makatarungan Diyos Pagka pinapahalagahan natin ang kanyang mga utos, yun ay ating iniingatan, yun ay ating nagiging kagalakan, ang Diyos din ay gumaganti ng ayon sa nagawa natin. Kaya kung pinapahalagahan natin ang kanyang mga utos, tayo na nagpapahalaga sa kanyang mga utos, ay gayon din pinapahalagahan niya tayo. Kaya ang kaluluwa, ang kagalakan nito at ang pagpapahalagang umiiral dito sa kaluluwa ay ang matupad ang kalooban ng Panginoon. Kaya gayon na lamang po ang pagpapahalaga ng Diyos sa kapakanan ng ating mga kaluluwa. Kapatid na Neraya, kung gayon po, kahalaga ang ating kaluluwa at naipaliwanag sa pamamagitan din ni Apostol Pablo, ano po kaya yung maaaring maging epekto kapag ang isang tao ay nagpahalaga ng higit sa pangangailangan ng katawan kaysa sa pangangailangan ng kaluluwa? Ano kaya maaaring maging damdamin ng Diyos kung ang tao ay dito magtutuon ng pansin? Kasi hindi naman po masama, kapatid na Neraya, di ho ba, mga mahal naming mga tagapakinig, na naglalaan talaga tayo ng panahon para sa pangangailangan ng ating pisikal na katawan. Kaya lang po, ang paksa talaga dito, kapatid na Neraya, ay yung lalong mahalaga. Ano nga ba ang damdamin ng Diyos kapag ka po naging higit na ang pagpapahalaga ng tao sa mga bagay ng laman, bagay ng kailangan ng pisikal na katawan, kaysa po sa kailangan ng ating pong pagkataong loob? Ayon po kay Apostol Pablo, ay hindi lang makadarama ang Diyos ng kalungkutan sa mga taong binabaliwala yung pagpapahalaga sa mga bagay na espiritual at lubos na nagtutuong pansin sa mga bagay na ukol sa laman. Lalo na kung ang laman na tinutukoy ay ang mga gawa ng laman, ang mga bagay na kapagkakasala. Sa katotohanan, hindi lang siya malulungkot, hahantong pa sa isang worse na kalagayan na nagiging daan ito upang ang tao ay maging kaaway o maging kaalit ng Panginoon. Hindi siya malulugod. At yan po ay ipinahayag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 7 hanggang 8. Narito po ang sagot ng Biblia, Roma Kapitulo 8, versikulo 7 hanggang 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos.
ni hindi nga maaari at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Napakaliwanag po ang kapahayagang ito na mula kay Apostol Pablo. Siya po mismo ang nagpapatotoo at pinapatunayan niya bilang kasangkapan ng Diyos sa pagtuturo ng mga aral ng kasakdalan. Kung ang tao ang laging iniisip ay ang mga bagay na ukol sa laman, at bunga ng pag-iisip ng mga kaisipang ukol sa laman ay nahihikayat ang taong gumawa ng mga gawa ng laman, yung mga bagay na sa halip na ikabubutit, ikababanal, ay ang mga bagay na ikasasama at ikapagkakasala. Ang magiging kalagayan ng tao, yun ay pakikipag-alit sa Diyos. At yun ang sinasabi ko po kanina, ng worst na kalagayan. Yung magkaroon ka ng kaalit o kaaway na tao, yung taong kaalit o kaaway mo, pwede mong maiwasan. Lumipat ka lang ng malayo na tirahan. Subalit kung ang tao ay ang Diyos mismo, ang kanyang maging kaalit o kaaway, saan pupunta ang tao para hindi siya abuti ng galit ng Diyos? Kaya kung merong isang bagay na gustong ipaliwanag si Apostol Pablo tungkol dito, ay kailangan talaga ng taong magbago. Lalo na po yung mga taong namihasa na sa naging kagalakan na nila, yung mga bagay na ukol sa laman at nawala na ng panahon para sa kapakanan ng kanilang kaluluwa. Humahantong yun sa kalagayang nagiging kaaway o kagalit ang Panginoon. At ang Diyos para sa mga gayong tao, siya ay hindi malulugod. So hindi nagiging kagalakan ng Diyos ang ganung paraan ng pamumuhay ng tao. Sa halip ay nagiging kaaway pa nga sila ng ating Diyos. Ganito po pinahahalagahan ng Diyos ang ating mga pagkatao. Kung kaya't gayon na lamang po ang mga pagtuturo at mga pagpapaalaala ng Panginoon na tuwirang mababasa po natin sa Biblia. Kapatid na Neraya, sa pagkaalam po natin na yung kaluluwa ay totoong mahalaga sa paningin ng Diyos, paano po ba natin sa isang paraan mapatutunayan na ito po ay ating iniingatan? Sundin po natin ang payo ni Apostol Pablo bilang kasangkapan ng Panginoon, na noon ay tinuro niya sa mga Kristiyano na naninirahan sa dako ng Galacia. Mababasa po natin sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 16, ang kanyang hindi lang aral kundi pagpapayo upang mapabuti ang paraan ng pamumuhay ng tao at makaiwas po siya sa kalagayang sa halip na kaalit o kaaway niya ang Diyos ay maging kaibigan niya pa nga ang Diyos. Ito po ang pagpapaliwanag. Inyo pong pakibasa sa talatang ito. Narito po ang sagot ng Biblia. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Batay po sa pagpapayong ito, hango na rin sa naging observation ni Apostol Pablo sa pamumuhay ng mga unang Kristiyano noon, ay may mga tao pa rin na ginagawa yung pita ng laman, yung mga bagay na ikasasama o mga bagay na ikapagkakasala. At ang paraan para ito ay maiwasan, nagpayo siya na magsilakad niya ayon sa Espiritu. Ang salitang paglakad, yan po ang biblical na termino sa ibig sabihing magsipamuhay. Pag sinabing magsilakad, kasing kahulugan po ng salitang magsipamuhay tayo ayon sa Espiritu. Sa tuwirang pagsasalita, ipamuhay natin yung mga bagay na ang mas pinapahalagahan natin, yung mga spiritual na bagay o yung mga bagay na ukol sa kaluluwa. At kung doon natin itutuon ang ating isipan, ang ating kalooban at ang ating pagpapahalaga, napakalaking tulong nun para maiwasan natin yung mga pita ng laman, yung mga ninanais ng laman, yung mga gawa ng laman, yung mga bagay na nagiging dahilan para ang tao ay maging kaalit ng Diyos. Yun nga po yung masasamang salita, masasamang isipan, at masasamang gawain dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kapatid na Neraya, possible po kaya yon? Ibig po sabihin, magagawa kaya talaga ng tao na magawa ang kalooban ng Diyos. Gayong alam naman po natin na talagang sa mundong ito, punong-puno tayo ng mga pangangailangan. Ang mga tao, abala. Di ba? Talagang sinisikap na maitaguyod ng pangangailangan para sa buhay at kailangan ng pamilya. Posible po ba na magawa talaga ng tao
ang magkaroon ng higit na pagpapahalaga para sa kanyang kaluluwa? Ang unang bagay po ang pamumuhay na tinatawag natin na iral kaluluwa. Yung mas nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual kaysa mga bagay na material, ay mahirap talagang gawin po ito. Pero posible pong magawa. Dahil hindi naman po ito iuutos ng ating Panginoon na hindi natin magagawa. Dahil ang Diyos kasama ng pag-uutos ay nagtuturo din po siya ng paraan kung paano ito magagawa. Kaya batay sa pagpapayo nung siya nangangaral, para makaiwas tayo sa mga tukso, sa mga kaway ng pagkakasala, dalawang mahalagang bagay ang kanyang ipinangaral. Kailangan lang po ay sanayin natin. At yung mga unang mananampalataya na sinanay, na ipamuhay ang pagpapayong ito, naging tulong ng malaki po yun para makaiwas sila sa mga gawa at pita ng laman at ang mapagtuong pansinan nila yung mga gawang kabutihan at mga bagay na kabanalan batay sa kautusan ng Panginoon. At ang pagpapayong ito at aral ay nasulat po sa Mateo 26:41. So narito po ang sagot ng Biblia sa Mateo 26:41. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Alam po ng ating Panginoong Kristo Jesus na ang ating laman ay mahina. At dahil sa kahinaan ito ay madaling matukso ang tao sa mga kaway ng pagkakasala. Kaya dahil doon ay nagbigay po siya ng mahalagang aral o pagpapayo para sa kabila ng kahinaan ng laman ay makaiwas tayo sa mga bagay ng ikapagkakasala. At ang maging pangunahing pag-ukulan natin ay mga bagay na ikababanal para sa kapakanan ng ating kaluluwa. At ang kanyang pagpapayo, batay sa kanyang salita, ay kanyang sinabing, kayo anya'y mangagpuyat at magsipanalangin. Ibig sabihin po ng magpuyat ay magbantay. Sa wikang Ingles nga po ay watch and pray. So kailangan po matuto tayong dahil sa ipinaunawa na kahalagahan ng ating kaluluwa, matuto tayong magbantay at magpahalaga sa ating kaluluwa. Bantayan natin ito. Kasi kung merong unang dapat concern sa kapakanan ng ating kaluluwa, na tiyaking ito ay nasa maayos at ligtas na kalagayan, ay tayo mismo. Bukod sa ang Diyos ang unang nagpapahalaga sa ating kaluluwa, tayo mismo ang unang magpahalaga. Bantayan natin ito. Lalo na po sa mga panahon na ang dyablo, na ating spiritual na kaaway, na meron siyang masamang intensyon para sa ating kaluluwa, ay lumalapit at gumagamit ng kasangkapan para tayo ay tuksuhin. Tayo ang unang makapagbabantay. At ang isang kaalaman na tulong sa pagbabantay sa sarili ay lagi nating tatandaan na ang Diyos ay nakatingin sa atin. Sabi nga God is watching us from a distance. So mula sa malayo, ang Diyos ay nakatingin, at kung alam mo, sa bawat araw ng iyong buhay, ay nakatingin ang Diyos sa iyo. Yun po ay malaking tulong upang likhan tayo ng banal na pagkatakot, at dahil sa pagkatakot sa Panginoon, ay mapigilan tayo na gumawa ng masama. Isang mahalagang kaalaman po yun, na tutulong sa atin para mabantayan ang ating kaluluwa at mapigilan ang ating pagkatao na huwag gumawa ng masama. Kalakip nun, upang maging malakas tayo na humarap sa kabila ng kahinaan ng laman, mapagtagumpayan natin ang mga tuksot kaway ng pagkakasala, ay magsanay tayong palaging nananalangin. Napakabisa po na tulong na pamamaraan yung pagiging mapanalanginin. Sapagkat sa katotohanan po, sa ganang ating mga sarili, ay kapos ang ating kaalaman at kakayanan para tanggihan ang mga tuksot kaway ng pagkakasala. Kailangan natin ng tulong ng Diyos para mapagtagumpayan o ma-overcome yung mga kasalanan tukso dito sa sanglibutan o sa mundo na ating ginagalawan. At sa bisa po ng pagiging mapanalanginin o palaging pagdulog sa Diyos, paghingi ng tulong, yun po ay kalakasang suma sa atin at nagsisilbing sandata para mapagtagumpayan po natin yung mga pita ng laman o mga gawa na ikapagkakasala. Apo.
So napakaliwanag po nun, mga mahal naming mga taga-subaybay. Gaya ng ating napakinggan, maglaan tayo ng panahon sa atin pong mga pakikipag-usap sa Diyos. Nagagawa na po nating kausapin ang ating mga mahal sa buhay sa lahat ng mga panahon at pagkakataon. Pero yung lalong makapag-iingat sa ating buhay, sa ating tunay na pagkatao, siyang laging dapat nating kausapin upang makapanatili tayo na nakakagawa ng kanya pong kalooban. Ano nga ba ang mabisang paraan, kapatid na Neraya, na itinuturo po ng ating Panginoon para maingatan po natin yung atin pong mga kaluluwa sa araw-araw? Pwede po nating kuhanan ng halimbawa kung paano natin iniingatan at pinapahalagahan yung ating katawang laman. Po ba? Ang isa sa ginagawa natin dito para matiyak na nasa maayos at malusog na kalagayan, pinakakain ito natin sa araw-araw ng kailangang pagkain. Sabi nga, lalo na ngayon, napaka health conscious ng mga tao. Hindi lang nasisiya ng tao dun sa pagkain, nakakabusog. Huwag ka niyang kakain ng nakakabusog lang. Dapat kumain ka ng mga pagkain nakakalusog. So, dahil sa kaalamang yon, pinipili na lang ng mga tao kung ano yung dapat nilang kainin para masustinihan yung mga bagay na magpapalakas at magpapalusog ng kanilang katawan, sapagkat ang pagkain ay isang source para manatiling malakas at buhay ang kanyang katawan. Ganon din po ang kaluluwa. Kailangan din po ito ay pinakakain. No po? At ang isang mabuting balita, inihanda na po ng Diyos yung pagkaing ukos sa ating mga kaluluwa. Hindi na po ito bibilhin. Ang kailangan na lang, mag-effort po tayo na ito ay ating makain. Gaya ng kanyang sinabi sa Mateo 4:4. Narito pong sagot ng Biblia sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan po, mga mahal naming taga-subaybay, narinig po natin ang mga salita ng Diyos, yan ay nagsisilbing spiritual na pagkain. At inihanda na po ng Panginoon yan para sa kapakanan ng ating kaluluwa. Ang paraan ng pagkain yan, una, very much willing tayo dapat pakinggan yung mga salita ng Diyos. Kung yung literal na pagkain dito sa bibig dumadaan, hinunguya, po, ang salita ng Diyos, pinakikinggan para pumasok sa puso, sa pagkataong loob, para lumakas ang ating kaluluwa. Kaya sa pamamagitan po ng programang ito, kinakasangkapan ng Panginoon para supplyan tayo ng mga aral o mga salita ng Diyos na nagsisilbing pagkain ng ating kaluluwa. Kaya kung tayo po ay mabuting tagapakinig, gaya ng nakakakain o nakatatanggap ng spiritual na pagkain ng ating mga kaluluwa. Sa madaling sabi, kapatid na Neraya, yung salitang ingat na madalas nating marinig. At atin din po sinasabi sa ating mga mahal sa buhay sa tuwing sila po ay maalis. Naririnig natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nasulat sa Biblia na sinasabing, ingat. Mag-ingat tayo, magtatrabaho ka, mag-aaral ka, ano man ang gagawin. Lagi sana nating marinig, mga mahal na taga-subaybay, ang tinig ng Diyos na nagsasabing, ingat ka. Sa pamamagitan ng ating pong patuloy na pagdalaan ng panahon na pakinggan at sundin ang kanyang mga aral. Kaya, kapatid na Neraya, gaya po ng sa ating katawan, kung sa ating pagkabata, meron po tayong angkop na pagkain, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagkain po sa atin pong mga kaluluwa? Paano po natin mararanasan yung paglakas? Paano talaga tayo titibay? Sapat na po ba, kapatid na Neraya, yung pinakinggan ko naman po yung aral? Unang hakbang lang po yun yung makinig. Kung baga sa literal, unang hakbang lang yung isubo mo sa bibig yung pagkain. Pero kailangan nguyain mo at lunukin mo para magkaroon ng dulot na lakas sa iyong katawan. So ang salita ng Diyos, unang hakbang lang na pakinggan natin. Pero ang lalong mahalaga para ang mabuting dulot nito ay maramdaman ng ating kaluluwa, isagawa natin o ganapin. Gaya ng sinabi ng Panginoon sa Juan 4:34. Narito po ang sagot ng Biblia sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin
ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Katulad po ng ipinahayag ng ating Panginoon kung paano natin kakainin o lulunukin yung mga salita ng Diyos sa spiritual na paraan. Ang sabi ng Panginoon, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng sa akin ay sugo. Ito po ay isang pagbibigay halimbawa na yung mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, kailangan po natin itong gawin o isakatuparan. At kailangan pag tinupad natin, hindi lang ito sisimulan. Sikapin nating maipagtapos. Katulad ng salitang gawing lubos. Hindi hanggang umpisa lamang. Kaya mga mahal naming taga-subaybay, kailangan po nating hindi lang maglaan ng pakikinig sa mga aral ng Diyos. Kundi ang lalong mahalaga pagkatapos nating mapakinggan, maunawaan, na ito ay pagkain ng ating kaluluwa para maramdaman natin ang lakas na dulot nito, ay kailangan po natin itong isakatuparan o gampanan araw-araw. Umaasa po kami mga mahal naming mga taga-subaybay na naging maliwanag po sa atin ang mga pagtuturong ito. Patunayan na natin kung paano pong ingatan ng ating mga sarili, ng ating mga mahal sa buhay, sa paraang naglalaan tayo ng talagang pagkain kailangan sa araw-araw. Ito naman po ang ating panahon at pagkakataon para patunayan naman sa Diyos na nagpapahalaga tayo sa ating kaluluwa, na tayo naglalaan naman ng panahon para pakinggan at sundin ang kanyang mga kalooban. Ipagpala nawa sa atin ng Panginoon ang pag-aaral na ito, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay mananalangin. Pinamamanikan po ang kapatid na Eliasap ang siyang manguna. Aba, Panginoon po naming Diyos, marami pong salamat sa lagi na ay pagpapaalaala mo sa amin. Hangad mo na kami ay mapabuti sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin. Pinarinig mo sa amin sa araw na ito ang kahalagahan ng aming mga kaluluwa. Kung paanong nag-iingat kami sa aming mga pisikal na katawan, kalagayan. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas higit ang aming pagpapahalaga sa aming mga kaluluwa na siyang tunay na mahalaga sa iyong paningin. Dalangin po namin ng mga tagapakinig namin na naglaan ng panahon sa programang ito. Bigyan mo din po sana sila ng lakas, ng pagkakataon na magawa ang iyong mga pagtuturo at mga pagpapayong aming narinig. Sumasampalataya kaming pagpapalain mo silang lahat at payagan mong madinig pa nila ang iba pang mga turo na magpapalakas at magpapaligaya ng aming puso. Sa iyo namin inilalapit ang lahat. Ipinagpapasalamat sa pangalan mong Jesus. Ikaw po ang nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!